will be seen as the Spirit leads, if only we remain. Grounded in the Bible, focused on the mission, till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty, and power. What a joyful day that will be. Grounded in the Bible, focused on the mission, till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty, and power. What a joyful day that will be. Happy God First Morning po sa lahat mga kapatid. God first morning. Very good first morning. Happy God first morning. Happy God First Morning po. God first morning po, Sir Emma, Sister Vanessa. Happy God first morning. Morning po sa ating lahat. Morning po. And marahil ang mga iba ay naghahanda po para po sa Sister ating Vivian. 26 orientation ngayong umaga. Bago po tayo magpatuloy mga kapatid, tayo po ay lahat po tayo ay naaniyahan po na manalangin po muna. Maraming salamat po. Tayo po ay manalangin.
Po namin banal, aming Diyos na makapaligyan po sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa isa naman pong napagandang umaga. Nakamuli po ninyo kaming ginising, taglayang buhay at kalakasan. Muli po, Panginoon, namin po kayong pinapupurihan at pinapasalamatan ngayong umaga. At patuloy na inyayahan, Panginoon, na kami po inyong samahan, pangunahan. Bigyan kami ng tahimikan ngayong umaga, Panginoon, upang patuloy na mag-aral po ng inyong salita, makinig, at patuloy na pangunahan kami, Panginoon, sa inyo pong pag-aaral po ng banal na salita, Panginoon, ngayong umaga. Patuloy po kaming malapit sa inyo na pangunahan po ang aming pong mga pastors na siyang manguna po sa amin. Patuloy pong kami lumalapit at samahan po kami mula sa simula hanggang sa katapusan po ng aming programa. Gayon din ang aming po mga kapatid na marahil ay nasa mga daan papunta po sa Reach 26 Orientation. Ingatan po sila, Panginoon. Ilayo sa anumang pong kapahamakan, disgrasya na maaari pong mangyari sa mga daan, Panginoon. Patuloy pong iligtas at bigyan po ng kapayapaan ang kanilang pong paglalakbay. Ganyan din ang mga kapatid po namin na may mga karamdaman sa kasalukuyan. Inyo pong ipuin ang kanilang pong mga katawan upang manumbalik sa kanilang kasiglahan at makasama po namin sa pagpuri at pagsamba sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na muli kami magkakasama-sama bagamat po kami magkakaalayo-layo. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin at sa aming pong nagbasa ng inyong pong banal na aklat sa panguna po ng aming pong Pastor June Serafica. Pangunahan po at patuloy namin kayong patuloy namin pong marinig ang inyong pong banal na salita at ito'y maging inspirasyon po namin sa aming pong paglalakbay bilang Kristiyano habang po kami naghihintay sa ikalawang pagbabalik ng aming pong Panginoong Jesus. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. 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 So, bago po natin marinig si Pastor June, ay muli ay isang magandang umaga po at happy God First Morning. Atin pong muling ibahagi sa ating pong mga kaibigan, mga kapatid kasama sa iglesia, ang ating pong Zoom platform, ang ating pong broadcast din sa FB. Tayo po ay live sa CLPM Daily Spiritual Empowerment Facebook page at sa Discipleship Ministry FB page. Yan po. So tayo po magpapatuloy. Tayo po ngayon ay nasa 2 Samuel chapter 3. Tayo po ay paunahan ni Pastor Reynald or Pastor June Serafica. Pastor? Kayo na po. Okay, good morning and happy God First Morning. Pastor Reynald po ito. Po Ayun, ni Pastor. Pastor John. Okay, masama. Kala ko pa si Pastor June. Sige, Pastor Okay. Reynald, salamat po. Ang ating pong babasahin ay sa ikalawang Samuel chapter 3. Sabi po dito, nagkaroon nga ng matagal na pagbabaka ang sambahayan ni Saul at ang sambahayan ni David. At si David ay lumakas ng lumakas, ngunit ang sambahayan ni Saul ay humina ng humina. At nagkaanak si David sa Hebron, at ang kanyang panganay ay si Amon kay Ahinoam na taga Jezreel, at ang kanyang pangalawa ay si Eliab kay Abigail na asawa ni Nabal na taga Carmelo, at ang ikatlo ay si Absalom na anak ni Maaka na anak ni Talmai na hari sa Gisor. At ang ikaapat ay si Adonias na anak ni Haget, at ang ikalima ay si Sapatias na anak ni Abital.
At ang ika-anim ay si Jetraem kay Igla na asawa ni David. Ang mga ito ipinanganak kay David sa Hebron at nang samantalang may pagbabaka ang sambahayan ni Saul at ang sambahayan ni David na si Abner ay nagpakalakas sa sambahayan ni Saul. Si Saul nga ay may babae na ang pangalan ay Rispa na anak ni Aya at sinabi ni Isboset kay Abner, bakit ka sumiping sa babae ng aking ama? Nang magkagayoy nagalit na mainam si Abner dahil sa mga salita ni Isboset at sinabi, ako ba'y isang ulo ng aso na nauukol sa Huda? Sa araw na ito ay nagpapakita ako ng kagandang loob sa sambahayan ni Saul na iyong ama, sa kaniyang mga kapatid at sa kaniyang mga kaibigan, at hindi ka ibinigay sa kamay ni David. At gayon may iyong ibinibintang sa araw na ito sa akin ang isang kasalanan tungkol sa babaeng ito. Hatulan ng Diyos si Abner at lalo na malibang gawin kong gayon sa kanya na gaya ng isinumpa ng Panginoon kay David, na ilipat ang kaharian mula sa sambahayan ni Saul at itatag ang luklukan ni David sa Israel at sa Uda mula sa Dan hanggang sa Beersheba. At hindi siya nakasagot kay Abner ng isang salita sapagkat siya natakot sa kanya. At si Abner ay nagsugo ng mga sugo kay David sa ganang kaniya na sinasabi naman, makipagtipan ka sa akin at narito, ang aking kamay ay sa iyo upang dalhin sa iyo ang buong Israel. At kanyang sinabi, mabuti, ako'y makikipagtipan sa iyo, ngunit isang bagay ang inihiling ko sa iyo na ito nga, huwag mong titignan ang aking mukha maliban na iyo munang dalhin si Mikal na anak na babae ni Saul. Pagparito mo upang tignan ang aking mukha. At nagsugo ng mga sugo si David kay Isboset na anak ni Saul, na sinasabi, isauli mo sa akin ang aking asawa si Mikal na siyang aking pinakasalan sa halaga ng 100 balat ng masama ng mga Pelisteo. At nagsugo si Isboset at kinuha siya sa kaniyang asawa kay Paltiel na anak ni Lais, at kaniyang asawa yumaong kasama niya na umiyak habang siya yumayaon at sumusunod sa kanya hanggang sa Bahurem. Nang magkagayoy sinabi ni Abner sa kanya, ikaw ay yumaon, bumalik ka, at siya'y bumalik. At nakipag-usap si Abner sa mga matanda sa Israel at sinasabi, sa panahong nakaraan ay iyong hinahanap si David upang maging hari sa iyo. Ngunit ngayon nga ay iyong gawin sapagkat sinalita ng Panginoon tungkol kay David na sinasabi, sa pamamagitan ng kamay ng aking lingkod na si David ay aking ililigtas ang aking bayang Israel sa kamay ng mga Pelisteo at sa lahat nilang mga kaaway. At nagsalita naman si Abner sa pakinig ng Benjamin, at si Abner naman ay naparoong nagsalita sa pakinig ni David sa Hebron ng lahat ng mga inaakalang mabuti ng Israel at ng buong sambahayan ni Benjamin. Sa gayoy naparoon si Abner kay David sa Hebron, at 20 lalaki ang kasama niya, at ginawa ni David ng isang
kasayahan si Abner at ang mga lalaki na kasama niya. At sinabi ni Abner kay David, ako'y babangon at yayaon at aking pipisanin ang buong Israel sa aking Panginoon ng hari na hari upang sila'y makipagtipan sa iyo at upang iyong pagharian ng buong minanasa ng iyong kaluluwa. At pinayaon ni David si Abner at siya yumaong payapa. At narito ang mga lingkod ni David at si Joab ay nagsidating na mula sa isang paghabol at may dalang malaking samsam. Ngunit si Abner ay wala kay David sa Hebron sapagkat pinayuan niya siya at siya yumaong payapa. Nang si Joab at ang buong hukbo na kasama niya ay nagsidating, kanilang isinaysay kay Joab na sinasabi si Abner na anak ni Ner ay naparoon sa hari at siya'y pinayaon at siya yumaong payapa. Nang magkagayoy naparoon si Joab sa hari at nagsabi, ano ang iyong ginawa? Narito, si Abner ay naparito sa iyo, bakit pinayuan siya at siya'y lubos na yumaon? Naalalaman mo si Abner na anak ni Ner ay naparito upang dayain ka at upang maalaman ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok at upang maalaman ang lahat ng iyong ginagawa. At nang lumabas si Joab na mula kay David, siya'y nagsugo ng mga sugo na sumunod kay Abner at kanilang ibinalik na mula sa balon ng Sera. Ngunit hindi naalaman ni David. At nang bumalik si Abner sa Hebron, ay dinala siya ni Joab na bukod sa gitna ng pintuang bayan upang makipagsalitaan sa kanya ng lihim. At sinaktan niya siya roon sa tiyan na anupat siya'y namatay dahil sa dugo ni Asael na kanyang kapatid. At pagkatapos na mabalitaan ni David ay kanyang sinabi, ako at ang aking kaharian ay walang sala sa harap ng Panginoon magpakailanman sa dugo ni Abner na anak ni Ner. Bumagsak sa ulo ni Joab at sa buong sambahayan ng kanyang ama at wag na di magkaroon sa sambahayan ni Joab ng isang inaagasan o ng isang may kitong o ng umaagapay sa isang tungkod o nabubuwal sa pamamagitan ng tabak o ng kinukulang ng tinapay. Sa gayoy pinatay si Abner ni Joab at si Abisal na kanyang kapatid sapagkat pinatay niya ang kanyang kapatid na si Asael sa gabaon sa pagbabaka. At sinabi ni David kay Joab at sa buong sambahayan na kasama niya, hapakin ninyo ang inyong mga suot at magbigkis kayo ng magaspang na damit at magluksa kayo sa harap ni Abner. At ang haring si David ay sumunod sa kabaong. At kanilang inilibing si Abner sa Hebron at inilakas ng hari ang kanyang tinig at umiyak sa libingan ni Abner at ang buong bayan ay umiyak. At tinangisan ng hari si Abner at sinabi, marapat bang mamatay si Abner na gaya ng pagkamatay ng isang mangmang? Ang iyong mga kamay ay nangangatalian o ang iyong mga paaman ay nangagagapos kung paanong nabubuwal ang isang lalaki sa harap ng mga anak ng kasamaan ay gayon ka nabuwal. At iniyakan siyang muli ng buong bayan. At ang buong bayan ay naparoon upang pakanin ng tinapay si David samantalang araw pa. Ngunit sumumpa si David na sinasabi, hatulan ng Diyos ako at lalo na kung ako'y tumikim ng tinapay o ng anumang bagay hanggang sa araw
ay lumubog. At nahalata ng buong bayan at minagaling nila palibas ay anumang ginagawa ng hari ay nakakalugod sa buong bayan. Sa gayoy naunawa ng buong bayan at ng buong Israel sa araw na yaon na hindi sa hari ang pagpatay kay Abner na anak ni Nera. At sinabi ng hari sa kanyang mga bataan, hindi ba ninyo nalalaman na may isang prinsipe at mahal na tao na nabuwal sa araw na ito sa Israel? At ako'y mahina sa araw na ito, bagaman pinahirang hari at ang mga lalaking ito na mga anak ni Sarbia ay totoong mahirap kasamahin. Sa gantihan nawa ng Panginoon, gantihan nawa ng Panginoon ang manggagawang masama ayon sa kaniyang kasamaan. Amen. Amen. Ayan. Maraming salamat po, Pastor Reynald, sa pangunguna, sa pagbasa po ng ating pong 2 Samuel chapter 3. Sa pagkakataong ito ay meron po kayong mga takeaways, reflections po sa ating pong binasa ay maaari niyo po yung isulat sa ating pong chat box or taas lang po, mag-raise lang po ng inyong kamay upang po ma-recognize po kayo. Subalit sa umagang ito, pangunahan po tayo ni Pastor Roland Calizo at Pastor Joseph Albores sa pagbibigay ng kanila po mga reflections. Narito na po ba si Pastor Calizo? Okay, so wala pa po. Si Pastor Albores po ay wala rin po. So, sino po ang nais na magbigay na kanina pong mga reflection? So, dito po sa 2 Samuel chapter 3 ay makikita po natin yung patuloy na tunggalian ni sambahayan ni David at ang sambahayan po ni Saul, no? At kung saan unti-unting lumalakas ang ikangay persa ni Haring David at ang paghina naman ng kay Saul. So, wala po ang ating po mga pastors na naka-assign para po magbigay. Or baka po iba lang yung kanilang pangalan po dito. Andiyan po ba si Pastor Orland? So, Is available, Sir Edmond. okay po. Ganun po si Pastor Albores po. No? Ganun din Okay siya. po. Sige po. Tayo po yung magpapatuloy mga kapatid ang chapter 2 verse 2 Samuel and chapter 3. Yeah. So sino po ang nais na magbigay ng kanila pong reflection sa ating pong binasa? Pastor Reynald, meron po ba kayong nais idagdag sa ating pong Bible reading ngayon? Or kung sino man po Okay. na nais na magsalita? Okay po. Thank you po. Opo. Makikita natin mga kapatid na paalala yung pangyayari na ito sa pagitan ni Saul at ni David. Ang plano ng Diyos ay dahan-dahang tinutupad niya kahit kaguluhan at paghatol man habang makikita natin habang nagpapatuloy ang labanan sa pagitan ng sambahayan ni Saul at David. Malinaw na sa atin na ang pinili ng Diyos ay talagang patuloy na pinalalakas niya sapagkat makikita natin na bagaman si Saul ay pinili rin ng Diyos pero yung kasalukuyan na pagpili ng Diyos ay itong si David malinaw na pinapalakas ng Panginoon at ipinapakita ang kalooban niya ay unting-unting humihina ang panig naman ng ni Saul. So
Siya ang nagbibigay ng paglago, pagtatagumpay sa tamang panahon na niloloob ng ating Diyos. At makikita din po natin na tungkol dito kay Abner na dati-dati ay kumbaga alam niya na pinili ng Panginoon si David. Ngunit yung katotohanan na iyon ay di nagtagal na nanatili sa panig ni Saul ito, si Abner. Dahil sa sariling interes. At nung nasaktan siya, na-touch yung ego nitong si Abner, saka lang siya kumilos na pumanig dito kay David. At ito po yung babala, mga kapatid, sa atin na dapat ay yung pagsunod sa Diyos ay hindi dapat nakabatay sa personal na pakinabang na kumbaga namamagitan sa atin. Kaya't sa pagtanggap ni David kay Abner, kikita po natin ang kanyang kahandaan na makipagkasundo. So ang ibig sabihin, nagpapakita si David ng kababaang loob. At inahangad niya na maging mapayapa sa pagitan nilang dalawa ni Saul. Hindi niya inagaw ang kapangyarihang maaring maangkin niya sa pamamagitan ng dahas. Subalit hinintay ni David ang tamang proseso ng pagkilos ng Diyos. Gayon din po sa atin. Sa ating pong buhay, ay mga bagay na umuukol sa ating mga interes. Kung minsan ay pinipilit natin ito, ngunit sa tamang panahon na luluubin ng Panginoon ay hindi natin ipinapaubaya. At sa halip na tayo ay magtiwala at sumunod sa anumang proseso sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. So, ang alitan ay naging instrumento at sa huli ay ang tunay na lakas at tagumpay na nagmula sa Diyos. Ang kanyang layunin ay tiyak na iyon ay mangyayari sang-ayon sa tamang panahon. At makikita natin na yung pag-amin din ay yung bagay na ginawa kay Abner na talagang nagbigay ng patunay na hindi nagkamali ang Diyos sa pagpili kay David sapagkat ito ay nasaksihan ng bayan. Kaya sa atin, tayo rin ay pinili ng Diyos at lalo tigit sa mga itinatalaga ng Diyos na pinipili niya na dapat ay pagkatiwalaan natin. Sapagkat kung ang Diyos ang nagtalaga, ay talagang dapat na ito ay panghawakan natin at sundin natin. So, sa matibay na katayuan na pamumuno ni David, nakita sa kanya ang pagiging isang lingkod ng Diyos na may malasakit sa isang tao na kung saan kita natin ay talagang nagluksa si David nung namatay si Abner. At yung personal na galit na paghihiganti, si David ay kumilos ng may integridad sa harapan ng bayan ng Israel. Okay? So, yung bagay na yon ay isang bagay na
nagpapakita kung saan sa ating paglilingkod ay lagi nating isalang-alang sa Panginoon ang pagsunod at pagpapaubaya ng mga bagay na sa proseso ay mangyayari ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Maraming salamat, Pastor Reynald, sa pagre-repaso ng ating pong second chapter, 2 Samuel chapter 3. Ayan. So dito nakita po natin na ang basbas po ng Panginoon Diyos kay Aling David ay napakahalaga. No, bagamat si Abner ay makapangyarihang general, sa panig ni Saul ay hindi sa kanya ang hindi siya may hawak ng basbas, no? Kaya kinilala rin niya sa verse 10 ay inilipat ang kaharian mula sa sambahayan ni Saul upang itatag ang luklukan ni David sa Israel. Ayan, no? So kung ano ang kalooban ng Diyos, siya ang mangyayari, no? At nakita rin natin na kahit si David ay isang leader, no, ang tunay na leader ay marunong din magdalamhati at magpakumbaba, no. Nakita po natin yan sa verses 31 to 39, no. Kaya po na sinabi ni Pastor Reynald ay mismong si David ang nanguna, no, sa pagluluksa sa pagkamatay ni Abner. Si Brother Romel Samiliano ay nagtaas ng kanyang kamay. Brother Romel. Ayan po. Happy God First Morning po mga kapatid at sa lahat po ng mga sinusubaybay natin sa Facebook, sa YouTube. Happy God First Morning po. Nais ko pong magdagdag, actually natumbok na rin ni Pastor Reynald yung mga ibang mga punto na magaganda pong mga punto dito. Mayroon din po akong mga punto ditong nakita mga kapatid. Ang una pong reflection na nakita ko dito sa ating binasa, ang sabi po dito, ang pangako ng Diyos ay natutupad. May kinote po ako. Kahit na may kaguluhan, patuloy na lumalakas si David na nagpapakita na ang Diyos ay nasa panig niya. Nagpapaalala ito sa atin na sa kabila ng mga pagsubok, ang plano ng Diyos para sa atin ay magtatagumpay. Yan mga kapatid, napakaganda po, no? Kaya dapat lang po na tayo ay lagi po dapat pumili ng panig na tayo po ay lagi sa Diyos. Kaya bilang mga leader, ito po ay nagpapaalala sa atin. Kaya atin dapat laging ilagay ang ating pong sarili sa Panginoon. Kasi alam po natin na sa ating buhay, kapag lalo po tayong lumalapit sa Panginoon, lalo po tayong sinusubok ng kaaway. Pero alam ng Diyos ang pinaka-the best na plano para sa atin, para tayong lahat po ay magtatagumpay. Yun yung maganda mga kapatid. Ang pangalawa, ang nakita ko po dito ay ang matalinong pamumuno. Yan po ay makikita po natin sa verse 17 hanggang 21. Ang sabi po dito ay pinapakita ni Abner na ang kanyang karunungan sa pagkakilala na si David ay tunay na hari at dapat siyang suportahan. Ito ay isang aral sa pagkakilala sa pinuno na pinili ng Diyos at sa pagsuporta sa kanyang kalooban para sa katawan. Nakita niyo mga kapatid, napakaganda, no? Na talagang si Abner, ito ay kinilala niya na si David ay tunay na hari at siya po ay pinili talaga ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung tunay po na tayo ay mayroong tunay na kaibigan, tunay po na pinili, alimbawa mayroon pong itinakda ang Diyos na lingkod tulad po ng ating pong mga namumuno sa iglesia, ako po ay naniniwala na yan po ay pinili sila ng Diyos. Kaya dapat daw po nating suportahan sila mga kapatid. At siya po ay nagdadala actually ng katawan. Ano po ba yung dinadala ng mga ating pinili? Walang iba kundi ang lahat ng ating mga kapatiran, lahat ng mga taong nakapaligid sa kanila. Dahil ako naniniwala na sa kanila pong pagtatalaga, yan po ay mayroong magagawa
kung tayo bilang katawan ay suportahan natin sila. Sa anong pamamaraan mga kapatid? Sa panalangin, sa mga pinansyal, sa lahat-lahat po actually ng kanilang buhay. Isuportahan natin, igalang natin mga kapatid. At yun ay sinasabi ng ating pong binabasa. Kaya sila po ay may mga matatalinong pamumuno. Kaya minsan mga kapatid, pag nakita natin yung mga kapatid natin na mayroong mga kunting lihis, ang kailangan nila mga kapatid ay suporta natin sa pananalangin. Dahil mayroon din po silang pagsubok sa buhay, yung sabi kanina po. At ang pangatlo po, nakita kong punto, ang pagkakaisa sa pamagitan ng tamang pinuno. Di po ba? Kaya po pag nakita pala natin mga kapatid na mayroon po tayong pagkakaisa at pag nakita natin ito ay tama ang kanyang direksyon, ang sabi po dito sa pamagitan ni David, ipinangako ng Panginoon ang kaligtasan at kapayapaan. Ipinakita nito na ang tunay na pag-asa ng Israel ay nasa isang pinuno na sumusunod sa Diyos. Wow! Praise the Lord! Kaya nakita niyo mga kapatid, ako naniniwala din po na ang lahat mula sa ating Pangulo hanggang sa pinakamababa sa ating iglesia na sila din po pala ay tunay na ito po ay talagang nagbibigay po ng kaligtasan sa atin at kapayapaan. Ngayon po, bilang mga membro, alam niyo mga kapatid, ako ay nagagalak at natutuwa kapag nakarinig ako ng mga iba't ibang mga testimony, mga iba't ibang karanasan. Doon tayo lumalakas kasi po tunay na ang Diyos po ay napakabuti din po sa kanila. Kaya pag titingnan natin lagi ang positive side at pag nakita natin, ay ito sinabi ng kapatid, hindi siya, alam mo mga kapatid, sinusubok siya ng kaaway. Kaya po dapat natin tandaan mga kapatid na ang pinuno na inilagay ng Diyos, hindi po lagi yan puro masaya. Hindi po yan lagi ay dadalhin ka lagi sa mabuti dahil sinusubok din siya. Kaya ang gusto, ay ibig ko sabihin, hindi siya lagi dapat nating titingnan na mabuti. Kasi mayroon din kahinaan ang kapatid natin. Yun yung ibig ko sabihin mga kapatid. At ang last mga kapatid na nakita ko dito, sabi po dito sa aking pong huling ang bunga ng pagtatalsik sa verse 22 ito mga kapatid hanggang 27. Bagamat hindi kasama sa mga talatang ito ang pagpatay kay Abner, na si Joab ay nagpapakita ng malagim na kahihinatnan ng pagpapatalsik at paghihiganti na nagbibigay diin sa pangailangan ng kapatawaran at karunungan. Kaya may buod dito mga kapatid ng sinulat. Medyo antok na ko nito mga kapatid. Sorry po. Ang kabanata ay nagbibigay diin sa pag-asa sa Diyos para sa isang matatag na nagkakaisang bansa na pinamumunuan ng isang pinuno na pinili at kung paano ang landas patungo sa pagkakaisa ay maraming maging matatag sa kanilang pananampalataya. Kaya mga kapatid, nakita natin na ang kanilang mga pamumuno ng una nating mga pinili ng Diyos, ang gusto nila ang kanilang hangarin, magkaisa tayong lahat sa ating bansa. Pero sa kabila po kasi ng mga iba't ibang karanasan nila mga kapatid, sa iba't ibang pag-uusig, sa iba't ibang mga pagsubok, hindi po ito nagtagumpay na tayong lahat ay magkaisa. Pero ang gusto pa rin ng Diyos mga kapatid, tayong lahat ay magkaisa. Yun yung gusto niya. Pero pilit din itong gawin na ginagawa ng kaaway mga kapatid na hindi tayo magkaisa. Ano ang gawin natin mga kapatid? Magtulungan tayo sa harapan ng Panginoon dahil gusto ng Panginoon na magkaisa tayo. Pero ang kaaway, ang sabi niya, hindi, ayaw ko. Pero may magagawa po ba ang kaaway mga kapatid kung tayong lahat ay sama-sama na magpalakasan? Wala, di po ba? Kaya tandaan natin mga kapatid sa iglesia din, kahit anong gawin ng kaaway, kung tayo po ay mayroon tayong tinitingnan na walang iba kundi si Jesus Christ lamang ang kayang makapagligtas sa atin. Focus on the Bible and focus on our mission. Mga kapatid, happy God first morning po sa ating lahat.
My God, first morning, Brother Romel. Maraming salamat po sa inyo pong reflection sa 2 Samuel chapter 3. Ayan, amen po. Salamat po, Brother Romel. Ayan, sa ating pong chat box, marami na po ang nagpadala ng kanilang pong mga reflections. Marahil ay sa sandaling ito ay atin na po itong babasahin. Si Brother Sunny Talusan mula sa Pantok SDA Church ay nagpadala na po ng kanya pong refleksyon. Sabi po niya, ang Diyos ay naghahari hindi sa pamamagitan ng intriga at lahas, kundi sa pamamagitan ng katotohanan, pasensya at katuwiran. Ang plano ng Diyos ay hindi kailangang ipaglaban ng kasalanan. Ang leader na may takot sa Diyos ay handang maghintay. Ang hustisya ng Diyos ay higit sa personal na paghihiganti. Yeah. Salamat po. At meron pang pahabol sa huli, tayo ay tinuturuan ng Diyos na magtiwala sa panahon ng Diyos, no? Linisin ang ating puso at piliin ang katuwiran. Ayan. So yung pagiging bitter, no, gaya ni Joab ay isang tabi para hindi maging hadlang sa pagkakaisa. Yung sabi nga ni Brother Romel. Ihuli ko po yung ating headquarters. Si Brother Jonathan Maglonso, sabi po niya, Happy God First Morning. Sa 1 Corinto 1:25, sapagkat ang kamangmangan, tama po ba ito? 1 Corinthians chapter 1 verse 25. Basahin po natin. Po tayo magkamali. 1 Corinthians 1:25. Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Sa ating buhay, kahit na naantala o tila matagal ang proseso, ang kalooban pa rin ng Diyos ang laging mangyayari, at ang tagumpay ni David ay hindi dahil sa kanyang galing, kundi dahil sa katapatan ng Diyos. Amen. Brother Jonathan, salamat po. Si kapatid na Ding Laureta, dito po ay makikita natin kung tayo po ay nasa ating Panginoon, ay walang duda na tayo ay kaniyang ipagsasanggalang sa anumang banta ng kaaway. Kaya nga po, wag nating pagdudahan ang kapangyarihan ng Panginoon. Happy God First Morning po. Amen. Maraming salamat po. Si kapatid na Hil Talusan mula sa Santa Rosa ay bumabati din ng Happy God First Morning. Kailangan tayo maging tapat sa Panginoon sa ating buong buhay. Ang sabi po niya. Amen. Si Pastor Reynolds Rapica ay nagpadala rin ng kanyang written reflection. Sabi po dito, makikita natin na kahit inordinahan ng Diyos ay nakararanas din ng kahinaan at limitasyon. Makikita natin sa halip na gumanti, no, ipinagkatiwala ni David ang hustisya sa Panginoon. Kaya sa ating buhay, itinuturo na iwasan ang paghihiganti sapagkat ito'y nagdudulot ng mas malaking kapahamakan. Panindigan ang katotohanan kahit hindi madali, ibigay sa Diyos ang paghatol sapagkat siya ang makatarungan sa paghatol. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dahas kundi sa integridad, pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Diyos. Amen. Maraming salamat po, Pastor. Sabi po ni Sister Nerissa Francisco, Amen po, tanging sa Diyos lamang tayo laging magtiwala, hindi sa sariling katuwiran. Amen. Maraming salamat po. Sa Facebook ay wala po kung nakitang nagpadala. Mga pagbati po, binabati po natin ang 25 na kasama po natin sa Facebook Live. Ayan, so bago po tayo magtapos, babasahin ko po ang pinadala ng ating pong headquarters. Unless meron pa po kayong nais na ihabol, mga kapatid, meron po ba magtataas ng kamay? Okay, so sabi po ng ating pong headquarters, kapag kumilos tayo laban sa plano ng Diyos, hindi tayo magtatagumpay. Umihina ang sambahayan ni Saul, samantalang ang biyaya ng Diyos ay nasa bagong hari na si David. Gayunman,
Hindi lahat ng ginawa ni David ay kalooban ng Diyos. Nagkaroon siya ng maraming asawa na itinuturing ng Diyos na kahiyahiyang kasalanan at nagdulot ito ng mga suliranin sa kanyang pamilya. Pinili ni Abner na suportahan si Saul kahit alam niyang laban ito sa plano ng Diyos. Ang kanyang buhay ay patunay na maaaring alam ang katotohanan ngunit hindi ito isinasabuhay. Siya ay pinaslang ni Joab bilang paghihiganti at nagluksa si David sa kanyang pagkamatay. Ipinakita ni David na hindi dapat magalak sa pagbagsak ng kaaway. Inintay niya ang Diyos na maghiganti at hindi kumilos ayon sa sariling kamay. Si Haring David ay isang leader na people-oriented. No? Sa Ezekiel chapter 33 verse 11, sabi ng Panginoong Diyos, wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama. Amen. Maraming salamat po sa ating pumuting pastor. Ang pahabol po mula sa ating headquarters, si Haring David ay isang pinuno na may integridad. No, integrity is consistency between what you believe, what you say, and how you live. No? Kahit gaano kakomplikado ang idinudulot ng kanyang ipinangako kay Jonathan na mahal niyang kaibigan at kay Saul bago ito malagutan ng hininga, na hindi niya sasaktan ng angkan nila kung siya ay magiging ganap na hari. Iningatan ang kanyang salita. Pero si Joab, no, at ang kanyang kapatid ay hindi nakukuha ang ganitong prinsipol. Yun. Pinili ni David na ingatan ang buhay ni Ishebeth na anak ni Saul. Sa susunod na tagpo ay hahanapin pa ni David ang mga lahi ni Saul at Jonathan na natitirang buhay upang pakitaan ang kabutihan ayon sa ipinangako niya. Leadership integrity, yan, tinuturo po sa atin sa chapter po na ito. Happy God First Morning po. Ayan. So, huwag po kayong bibitiw sa mga susunod pong mga chapters ay makikita po natin ang pagpapatuloy po ng kasaysayan po ni David sa mga lahi na naiwan po ni Saul at ni ang kanya pong malapit na kaibigang si Jonathan. Bilang huli, sabi po ni Pastor Alex Rigor, bilang mga leader na pinili ng Panginoon, maging mabuting halimbawa sa paglilingkod. Amen. Kaya maraming salamat po sa lahat po ng nakasama po natin sa mga reflections, mga binigay po ninyong reflections na ito po ay naway nakapulot po tayo no ng napakaraming aral bilang po tayong lahat po ay isang mga leaders din no ng ating po mga iglesia. So sa pagtatapos ay hinilan po natin si Pastor Reynald para po pagkunahan po tayo sa isang panalangin. Pastor? Okay, tayo po ay manalangin. Dakila, makapangyarihan, aming Diyos. Kami po ay na-bless sa umagang ito sa mga dokumento ng katotohanan mula sa banal na kasulatan. Muling ipinaunawa sa amin na bilang inyong mga lingkod ay lubos na pagkatiwalaan kayo sapagkat kayo'y may mabuting plano sa bawat isa sa amin. At sa aming paglilingkod, patuloy na ihulma sa amin ang pagiging isang integridad sa buhay namin. Patuloy na magtiwala sa inyo kahit anumang hamon sa aming buhay. Lagi naming titignan ang inyong mabuting panukala sa amin. Pagpalain nyo ang mga taong sila po ay patuloy na kayo lamang ang Diyos na pwedeng humatol sa kanila. At sa lahat po ng amin pong mga karanasan, patuloy na kayo ang tanging aming Diyos ng pananagumpay sa lahat ng hamon na mayroon kami. Masumpungan kami
na ang aming integridad ay lalo pang sumagana sa aming buhay, maging ang pagsunod sa inyong kalooban. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. 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 Okay po, sa pagkataon to, tawagin na po natin si Pastor Joseph Lulus. Pangunahan po tayo sa ating pong devotional, Jesus Wins.
Happy God First Morning po, mga minamahal mga kapatid. Sa umaga pong ito, ang ating pong Jesus Wins na babasahin ay ang kanyang kaloob. Yan po ang pinaka-title. Ang ating pong key text ay matatagpuan po sa 1:4 John 4:10. Kung nalalaman mo ang kalooban ng Diyos o kaloob ng Diyos, ikaw ay hihingi sa Kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Ang sabi po rito, hindi ko alam kung paano ilarawan ang matinding kalungkutan. Malibang sabihin na ito ay parang madilim na lamig na sumisiksik sa iyong puso. Naalala ko ang panahon nang ako ay nagsisimula ng aking postgraduate studies sa Europa at kararating ko lang sa isang lungsod kung saan makikipagkita ko sa aking tagapayo sa dissertation. Wala akong kilala sa bayan na iyon at nagplano akong magtagal doon ng maraming araw upang mag-aral at magsaliksik. Naging labis akong abala sa napakaraming bagay. Mga gawaing akademiko, hindi pamilyar na lugar, kakulangan ng pakikipag-ugnayan sa tao, at ang katotohanan na wala akong kilalang tao sa lugar na iyon. Hinding-hindi ko malilimutan ang madilim na kalungkutan na nararamdaman ko at ang ginhawa na akin natagpuan sa pagtanggap ng Diyos at sa kanyang malapit na pagkilala sa aking kaluluwa. Nag-iisa ang babaeng Samaritana na nakatagpo ni Jesus sa 1:4. Napaliligiran siya ng mga tao, ngunit wala siyang tunay na kaibigang babae na handang makita ng mga tao na kasama siya sa balon. Sa mga panahon ng Biblia, ang pagkuha ng tubig ay pang-araw-araw na gawain ng mga babae. At karaniwan silang pumupunta kasama ng mga grupo. Iyon ang dahilan kung bakit kung may gustong makaharap ng asawa, pumupunta sila sa balon. Ngunit ang babaeng ito ay puno ng kahihiyan. Pumunta siya sa balon na mag-isa sa tanghali upang walang sino man ang magtanong sa kanya. Ngunit may higit pang dahilan sa kanyang kalungkutan sa Israel. Ang isang babae ay karaniwang hindi nakapagsisimula ng proseso ng diborsyo na nangangahulugan ang 5 asawang kanyang pinakasalan ay tinanggihan siya sa magitan ng pagbibigay ng sertipiko ng diborsyo. At sa kasalukuyan, tinatinggahan siya sa pinakamasamang paraan ng isang lalaking hindi man lang nagkaroon ng sapat na pagpipitagan upang pakasalan siya. Bukod dito, noong unang siglo, ang isang babae nagdiborsyo ng higit sa 3 beses ay tinuturing na itinakwil. Ito ang dahilan kung bakit gusto ko ang paraan ng pagsisimula ng kwentong ito. Kailangan dumaan siya sa Samaria. Ang pangangailangan ay hindi geographical dahil may iba pang mga daan. Kailangan ni Jesus na dumaan doon upang ialok ang regalo ng walang hanggang buhay sa Mesiyas o sa kaluluwang ito na nag-iisa. Kailangan niyang sabihin sa kanya na siya ang Mesiyas at alam niyang lahat tungkol sa babae at tinanggap pa rin siya. Ang kanyang regalo ay para sa kanya. Hindi nakapagtatakan ang pagtatagpong ito ay nagbago sa kanyang buhay at ang kanyang regalo ay para din sa iyo at sa akin. Amen. 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 Okay po, Pastor Joseph, any reflection po or additional po sa ating pong Jesus Wins ngayong umaga ang kanyang kalooban? Okay, ang akin po nakita dito, napakaganda ito pong sinulat po na mismo yung pong
nagsulat po nito yung ibinahagi niya yung kanya pong karanasan sa kanya pong gagawing dissertation. Ano ho? At naroon yung kanya pong pangangailangan. At sinasabi niya yung kapitulo ng Juan 4 na kung saan ang pangangailangan po ng babae. Dito ay makikita po natin si Kristo o ang ating Panginoong Yesus ay siya yung tagapagbigay sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang ating Panginoong Yesus, alam niya yung ating po mga pangangailangan. Alam niya yung ating mga suliranin na kinakaharap. Kagaya po ng babaeng ito, ang kanyang suliranin, no, gusto niyang maging mabuti rin yung pong kanyang buhay na may asawa. Kaya nga sinasabi rito ng nagsulat nito ay gusto ng babaeng ito na maging legal yung kanya pong pag-aasawa. Kaya kinakailangan niya na siya po ay diborsyo pero hindi ito ibinibigay. Yung iba naman po mga lalaki ay kailangan siyang pakasalan. Hindi naman ito maibigay. Ano ho? Meron siya mga suliranin na kinakaharap. Meron din po makikita natin dito na takot po siya sa mga tao. Kaya nga po, dito ay makikita po natin yung regalo, yung kaloob, ang sabi rito ng ating mahal na Diyos sa Kanya. Yung regalo na magpupuno sa Kanya pong pangangailangan. Kasi ang Panginoon kapag ka po, siya po yung nagbigay sa atin. No ho, talagang kumpleto kapag ka nagbigay ang Diyos sa buhay po natin. Hindi po kulang ang kaloob ng ating Panginoon Yesus sa buhay po. Makikita po natin ng ating Panginoon yung kanyang pangangailangan, yung kanyang suliranin na kinakaharap niya. Kaya nga ang ating Panginoon sana ay dadaan po siya sa ibang talagang doon sa rota. Pero ang ating Panginoon talagang nag-shortcut po siya. Daan siya doon sa tagpong yaon na kung saan makakatagpo niya po yung babae ito na Samaritana. Na hindi naman pwedeng dapat mag-usap ang isang Hudyo sa mga Samaritano dahil alam po natin ang kwento na meron po sila sinasabing barrier sa kanila pong buhay. Ano po? Na kung saan ay alam po natin ang mga Samaritano ay naniwala po sila, meron silang ibang paniniwala. No, pero sila po ay monotheismo ang kanila pong paniniwala. Sila po ay naniniwala sa isang Diyos. Na sila rin po ay nagtayo ng parang Jerusalem sa kanila kasi ang mga Israel po, meron silang Jerusalem na sinasambahan ay ayaw po nilang makihalubilo doon. No ho? At ang tingin po ng mga Hudyo sa kanila ay mga makasalanan. Kaya nga ang ating Panginoon sa Kristo ay ipinagkalob niya sa babae pong ito ang kanya pong pangangailangan. Ang sabi rito, inunahan siya ng ating Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon Jesus sa kanya, bigyan mo ko ng tubig na may inom. No ho? At ang sinabi ng ating Panginoon, bakit po pwede ba akong magbigay sa iyo bilang isang Samaritana? Ang tugon ng ating Panginoong Yesus sa kanya, kapag ka ako naman magbibigay sa iyo ng tubig na meron ako, hindi ka naiigib dito. Kundi ang sabi niya, ayan ho, yun ay magiging bukal ng buhay sa kanyang araw-araw na buhay. Kaya nakita ko dito na ang una po si Kristo ang ating kailangan. Si Kristo ang nagbibigay sa atin. Ang sabi rito ay siya yung tubig na buhay, no? Tubig ng buhay. Yung tubig ng buhay kailangan ay kung ang tubig po ang naating ininom, kailangan natin ito araw-araw. No? Si Kristo dapat araw-araw na umiibigib tayo sa Kanya. Pwede rin yung tubig na dito ay makikita po natin yung tubig, pwedeng ang salita ng Diyos. Kailangan araw-araw po tayo
umigib dito, kailangan araw-araw nating i-digest, kailangan ito ay pumasok sa ating, hindi po sa ating katawan, kundi mismo sa ating pong puso, ang tubig ng buhay, ang salita ng ating mahal na Diyos. Nakita ko rin dito si Kristo ang ating pong sambahin. Kaya nga sinabi ng babae, inilipat niya yung kwento ng babae. Sabi niya, higit ka pa ba sa aming Panginoon? Sabi niya na sinasamba namin dito sa lugar nito sa Gerizim. Doon sila kasi nagtayo ng templo dahil ayaw po nila doon sa Jerusalem na doon sila sasambahin nila ang Panginoon. Gumawa sila ng ibang templo. At dito, ang sabi ng ating Panginoon, nasambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Si Kristo lamang po talaga ang pwede po nating sambahin. Hindi pwedeng sambahin natin ang mga ginawa natin, yung mga meron tayo, at yung mga bagay na meron tayo kapag sa ating pong pagsamba, dapat ang Panginoon lamang ating pong sambahin. Siya po ang Diyos na nagbigay ng lahat ng mga bagay, siya lamang ang ating pong sasambahin. Ang pangalawa, si Kristo ang ating pong paglilingkuran. Nakita po natin, nung pinuno siya ng ating Panginoon ng tubig ng buhay, naglingkod po siya. Naglingkod siya. At ang pinakahuli ang sabi rito, si Kristo ang ating pong ipapahayag. Alam po natin, nung ang babae po ay nasolusyonan ng ating Panginoon Kristo yung kanya pong suliranin na kinakaharap sa buhay po niya, nabago po ang kanya pong buhay. Dati ay takot po siya na sa mga tao dahil po sa kanyang kalagayan, pero nang siya po ay binago ng tubig na ito na walang iba ang ating pong Panginoon Kristo, siya po ay naging tagapagpahayag kay Kristo. Kaya po ang masasabi po natin dito, ang sabi rito, dahil ang ating Panginoong Hesus ang siya po ang nagkakaloob, tinanggap siya ng babae. Pangalawa, sinamba siya ng babae. At ang pangatlo, ipinahayag siya ng babae sa iba. Yun po yung kapag napuno po tayo ng salita ng ating mahal na Diyos, yung grounded in the Bible, magkakaroon po tayo ng focus on the mission. Kagaya po ng babaeng ito, mga minamahal mga kapatid. Hindi na hadlang sa kanya ngayon yung maraming asawa. Yung kanyang kinakasama, yung kanyang panglimang asawa na, ang sabi ng ating Panginoon. Kundi napunan yung kanya pong pangangailangan, pinuno ng ating mahal na Panginoon Diyos dahil siya yung nagkakalopo nito. Kaya yun, ipinahayag niya po sa iba. Kaya magkakaroon po tayo ng misyon kapag ganoon ang ating pong o mangyayari sa ating pong buhay. Kapag napuno tayo, kaya nga napaganda ito pong God First Morning po natin. Ibinabalita ko sa mga kapatid, kapag napuno po tayo, meron tayong maipapayo, meron tayong maibabahagi sa iba. Pagka si Kristo ang nagpuno po talaga sa atin. Yun po yung aking reflection sa umaga pong ito. God First Morning po sa atin pong lahat. Amen. Salamat po, Pastor Joseph, sa napakaganda pong reflection po ngayon. So yung pagiging missional po ay intentional, gaya po ng ginawa ng ating pong Panginoong Hesus. Salamat po, Pastor Joseph. Sabi po ni Sister Rhea, nagpapakita ang tagpong ito na ang pangangaral o pag-abot sa mga tao ay intentional. Ayan. Meet the need of people and bid them to follow me or follow Christ. Christ's method alone. Yan. God First Morning. Salamat po, Sister Rhea. Ang sabi po ng ating headquarters, bilang pong reflection, ang regalo ng Diyos ay para din sa iyo, sa akin at sa ating lahat. Para sa lahat ng tao, ang kaloob ng Diyos na kapatawaran, kapayapaan, kapahingahan, bagong buhay. Kailangan ng babae na sabihin kay Jesus na siya ang Mesiyas at alam niya ang lahat tungkol sa babae at tinatanggap pa rin siya. Ang kanyang regalo ay para sa kanya. Hindi nakapagtataka na ang pagtatagpong ito ay nagbago sa kanyang buhay at ang kanyang regalo ay para din sa iyo at sa akin. Amen.
Maraming salamat po. Pastor Jos, meron pa po ba? Kailangan, okay. Okay, meron pa po sa inyo na magbibigay ng kanya pong naging takeaway. Okay, kung wala na po, Pastor Joseph, maaari na po nating isara sa pamamagitan po ng pananalangin. Okay, tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, salamat po sa regalo po ninyo sa amin, ang aming pong Panginoong Kristo, na siyang nagpuno ng aming pong buhay. Siya po ang buhay po namin. Siya ang kabuhayan po namin. Siya ang lahat-lahat. Siya po ang aming Panginoong Kristo na nagpapatawad ng mga kasalanan po namin. Siya po ang nagbibigay ng kapayapaan. Siya po ang nagpapalakas sa aming pong pananampalataya. Ang kanya po mga salita ay tunay at ito po ay magbibigay po sa amin ng panibagong buhay po namin. Siya po ang lahat-lahat sa amin po mga pangailangan. Sa taong pong ito ng 2026, siya po ang magpupuno sa lahat po ng aming mga pangangailangan. Hindi lamang sa amin po mga physical na pangailangan, pati na po sa aming espiritual na pangailangan. Dakila po namin Diyos, tulungan niyo po kaming ang inyo po mga salita. Ito ay maitanim ng malalim sa aming mga puso upang ito po ay magbunga ng isang espiritong nagmimisyon. Dakila po namin Diyos, tulungan niyo po kami kagaya po ng babae na tinanggap niya ang regalo po ninyo, ang kaloob po ninyo ng tubig ng buhay na siyang nagpabago sa buhay po niya upang mag-missions po siya sa iba. Kaya nga po sa amin pong karanasan po sa iyo, kami po ay magpapasya palagi na kami po ay maglilingkod samantalang ipinagkakalob niyo po sa amin ng buhay nito. Pagpalaan niyo po kami samantalang amin pong isinasagawa ang paglilingkod, pagmimisyon ng bawat inyo pong mga anak sa amin pong CLPM. Pagpalaan niyo po kami sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Thank you po, Pastor. Amen. Systematic benevolence is a biblical way Amen. of returning tithe and promise offerings to God in response to His blessings. It calls us to intentionally and consistently set aside a percentage of our income for tithe and another percentage for promise offerings. Together, these resources sustain God's mission work locally and around the world. The principle of returning the tithe and offerings, a proportion of our income or increase, is found throughout the Bible. Early Adventist pioneers studied and embraced it to support gospel workers and missionary projects at every level of the church. Through this faithful practice, God's people were able to rapidly and effectively expand the church's mission. At its heart, systematic benevolence keeps our focus on God as the provider and sustainer, not merely on the mission of the church, valuable as that is. We give not primarily to fund the work, but as a response to God's continual giving. Every time He blesses us with income or increase, we return to Him both tithe and promise offerings. Ellen White wrote, "This matter of giving should not be left to impulse. After the tithe is set apart, gifts and offerings should be apportioned, as God hath prospered you." Is systematic benevolence still relevant today? Absolutely. Now more than ever. Every mission initiative, from neighborhood outreach to nationwide or international evangelism, depends on your faithful giving. As a new year begins, it is time to reaffirm your covenant with God, to return 10% of your income as a tithe, and to set aside another percentage according to His blessings as promise offerings. Let us put ourselves last and God first. Amen. Amen. Bago po natin mapakinggan si Pastor Marlon Sakdalan sa
part po ng Councils on Stewardship to awaken of Christ's character. Nais ko po kayong anayahan sa isang maikling panalangin. Panalangin po natin si Pastor Marlon. Maraming salamat. Panginoon, maraming salamat po muli sa umagang ito. Patuloy po namin kayong pinupuri at pinapasalamatan sa lahat po ng mga mensahe, mga aral po na amin po narinig mula kanina. Sa pagkakataong ito, narito po ang inyong anak, Pastor Marlon, na siyang magunguna sa amin. Ipapaalala po sa amin muli ang mga counsels po ng isang magiging tapat na katiwala. Maraming salamat po sa inyo pong paggamit po sa kanya na ang mensahe pong ito ay magpapalakas at magiging inspirasyon po namin sa aming pong pagiging katiwala habang po kami naghihintay sa ikalawang pagbabalik ng aming pong Panginoong Yesus. Bigyan po siya ng mabuting kaisipan at patuloy pong lukuban ng banal na Espiritu upang ang mga mensahe po ay maging tumimo sa aming mga puso at isipan at maging maibahagi po namin ang lahat pong ito sa iba. Ito ang aming dalangin sa pangalan po ng aming pong Panginoong Yesus. Amen. Amen. Pastor Marlon. Mga kapatid, happy God first morning. Atin hong ipagpatuloy na pag-aralan ang Councils on Stewardship at ang aking bahagi ngayong umaga ay napakaiksi lang. Babasahin ko po at pagkatapos ay magbibigay ng ilang mga mahalagang puntos. To awaken attributes of Christ's character. The Lord permits suffering and calamity to come upon men and women to call us out of our selfishness, to awaken in us the attributes of His character, compassion, tenderness, and love. Divine love makes its most touching appeals when it calls upon us to manifest the same tender compassion that Christ manifested. He was a man of sorrows and acquainted with grief. In all our afflictions, He is afflicted. He loves men and women as the purchase of His own blood. And He says to us, "A new commandment I give unto you, that ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another." So, ganun lang po kaiksi yung atin hong lesson ngayon sa Councils on Stewardship. Subalit magbibigay po tayo ng ilang puntos. 3 puntos lang po na nagsisimula lahat sa letter R. Una ay reflect. Pag dumarating po yung suffering and calamity sa buhay natin, that is the perfect time for us to reflect. Makakaroon po tayo ng reflection kapag dumarating yung mga pagsubok sa buhay, pag dumarating yung mga calamities, like for example, itong nakaraang ating kalamidad na pinagdaanan, yung COVID-19, ay napakarami hong nag-reflect. Napakaraming lumuhod, napakaraming lumapit sa Panginoon, napakaraming naging mababait sa panahon na yon kasi dumating yung malaking kalamidad sa ating hong bansa o sa ating mundo. Kaya kapag dumarating po sa atin personal struggle natin, challenges at yung mga suffering and calamities, pag dumarating po yan, that's the time for us to reflect. Ano i-reflect natin? Yung atin ng sarili, baka tayo ay nalalayo na sa landas na dapat natin tahakin. Baka yung ating pong landas na tinatahak ay iba na kaysa sa landas na gusto ng Panginoon na tahakin natin. Ang sabi ho nung babasahin, to call us out of our selfishness. Baka nagiging makasarili na tayo, baka iba na yung ating iniisip, hindi na para sa Diyos. Kaya yung dumarating na mga kalamidad, the Lord permits those sufferings for us to reflect para tayo ay makapag-isip ng tama, makita natin ang ating sarili kung saan tayo papunta. Upang sa magkagayon ay may tama natin ang ating dinadaanan. Bibigyan ho natin ng halimbawa sa banal na kasulatan. Kung atin hong titingnan ang karanasan ho ni Jonah, siya po ay lingkod ng Panginoon at mayroong panukalang maganda ang Panginoon sa kanya para siya gamiting instrumento upang iligtas ang napakaraming tao dun sa Nineveh. Ang gusto ng Panginoon ay magsalita siya para ipahayag niya sa mga Ninevites ang mensahe ng Panginoon.
Kaya lang, ang kapatid, sa kanyang maling desisyon, ang kanyang desisyon ay pansarili. Ang gusto niya ay umiwas doon sa utos ng Panginoon at huwag pumunta doon sa Nineveh para balitaan, sabihan, warningan, at palalahanan ang mga tao roon at ipakilala ang Diyos sa kanila. Sa halip na siya ay sumunod sa kanyang Panginoon, ay naliso ng landas sapagkat mayroon siyang pansariling kagustuhan. Ayaw niyang pumunta roon. Kaya pumunta siya sa isang lugar na pwede siyang ligtas na sa kanyang pupuntahan. Yung tahak na daan na tatahakin niya sana ay naiba papunta ng Tarsis. Kung atin titingnan mga kapatid, kung pinabayaan ng Panginoon at hindi ipinahintulot ng Diyos sa kanya na makaranas siya ng kalamidad sa kanyang paglalakbay, palagay ko ay tuluyang maliligaw na landas itong si Jonah. Sa kanyang pagpunta roon, alam po natin ang pangyayari, hindi ho naging madali, hindi ho naging maganda ang kanyang paglalakbay. Bakit? Sa kanyang paglalakbay, mga kapatid, hindi lang ho pala siya ang maapektuhan ng kanyang maling desisyon. Maapektuhan din yung nakasakay doon sa sakyan na sinakyan niya. Nasalip na siya lamang sapagkat siya lamang ang gumawa ng maling desisyon at pansariling desisyon, na damay pa yung ibang mga tao na nandun sa sasakyan. Kaya alam ho natin ang pangyayari mga kapatid, nung nagkaroon ng malaking unos sa kanilang paglalakbay, ay na-realize, nag-reflect itong si Jonah at na-realize niya na mali ang kanyang ginawa. Kaya siya na mismo nagkusa na siya'y itapon. At dun sa pagtatapos sa kanya dun sa dagat, hindi niya sukat akalain. Yun po siguro ay isang bagay na masasabi natin. Parang yung decision ni Jonah ay napunta doon sa sagaran na talagang parang wala na siyang pakialam. Sige, iagis nyo na lang ako. O pwedeng mamatay siya doon eh. Parang suicidal ng dating. Inagis siya, nung pagkaagis ay mabuti ang Diyos. Sa kabila nung kanyang pagtataksil sa gawain binigay sa kanya, sa kabila nung kanyang pagliban at pagtahak sa landas na pansarili niya, ay gumawa ng paraan ng Panginoon. At kakaibang paraan. Doon ay isinugo yung napakalaking isda at doon po ay nandoon pumasok sa tiyan ng isda itong si Jonah ng 3 days, 3 nights, and that is the time for him to reflect. Samantalang nandun siya, hindi ko alam kung anong itsura niya, paano siya nakakahinga, napakadilim siguro doon sa loob ng tiyan ng isda, pero nagre-reflect siya doon. Naisip niya ang kanyang pinagdaanang unos, ang kanyang pinagdaanang problema na siya ay nandun sa loob ng tiyan ng isda, ay panahon para sa kanya para mag-reflect siya. So kapag dumarating yung mga unos, kalamidad sa buhay natin, that is the time for us to reflect. Pangalawa, when we reflect, the second thing that we are going to do is to be redirected. So redirection. Reflect, redirect, para maituwid yung landas na ating tinatahak. Pagka nakapag-reflect ho tayo mga kapatid ng dahilan sa mga pinagdadaanan nating kalamidad at problema, yun naman ang panahon para i-redirect tayo ng Panginoon, para tayo ay makapunta roon uli doon sa daan na dapat natin tahakin. Kung tayo ay nakapag-desisyon sa pansarili natin upang tahakin ang daan na dapat ang daan ng Diyos ang tatahakin at ang pansarili natin daan ang ating tinatahak, yung pong redirection ay napakagandang bagay na gagawin ng Panginoon sa atin. Mare-redirect tayo, ilalagay ulit tayo doon sa tamang direksyon at sa tama nating patutunguhan. Si Jonah, nung nakapag-reflect siya, naisip niya na dapat na niyang gawin ang misyong ipinagkatiwala sa kanya. Sa atin din kapag tayo nakapag-reflect at tayo ay nakapag-isip ng mabuti, mare-redirect po tayo doon sa dapat natin tahakin at tatahak tayo doon sa landas na gusto ng Panginoon na tahakin natin at atin ho'y pagpatuloy
ang misyong ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Pagkatapos po nating ma-redirect at naunawaan na natin muli yung daan dapat nating tahakin, mayroon ulit tayong gagawin. Yung panghuli, yung panghuling letter R, ito po ay yung recommitment. Recommit. So pag nag-recommit ho tayo, ibig sabihin, magpapanibago tayong pagtatalaga sa Diyos. At yun po ay masidhi, mainit, at talagang parang kagaya ng bago na tayo nagtalaga. Kasi pag nag-recommitment po tayo, panibagong sigla. Kaya nga si Jonah, siya ay pumunta na doon. At ginawa niya, hindi lamang siya na-redirect, kundi nag-recommit na pupunta na siya at siya ay magbabalita ng mabuting balita doon sa mga Ninevites. Sa atin din mga kapatid, once we reflect, we were being redirected, then we will recommit ourselves to the Lord. Pag na-recommit na tayo sa gawain ng Panginoon, yung pong pagkakataong yun ay muling sisibol sa ating isipan yung tamang pananaw sa misyong iniatang sa ating balikat ng ating Panginoon. Yung recommitment na yun ay mas matibay, mas matatag, at ito ay lalo pong magpapalapit ng ugnayan natin sa Panginoon at ugnayan natin sa misyong iniatang sa ating mga balikat. At kung itutuloy natin yung pagbasa sa pag-aaral natin sa ngayon, sa Council of Stewardship, makikita natin idiniin dito yung pag-ibig. Yung karakter ng Panginoon, tatlo po rito. Ito yung compassion, tenderness, and love. Pero bandang uli, idiniin po yung tungkol sa pag-ibig, na itong pag-ibig na ito ay, ito po ang napakagandang bagay. And dahil sa pag-ibig, ang Panginoon Jesus ay naranasan niya ang kahirapan, naranasan ang lungkot. In all our affliction, He is afflicted. At ang sabi roon ay, He loves men and women as the purchase of His own blood. And He says to us, a new commandment I give unto you, that you love one another. Pagka po yung pag-ibig na yon ay sumibol sa puso ng bawat isa sa iglesia, kung atin makikita yung aklat po ng mga gawa nung nagkaisa, nagmahalan ng iglesia, kung ano mayroon ang isa, mayroon din yung isa. Ibig sabihin, nagmamahalan sila, nagbibigayan sila, nagkakaisa sila, at wala hong imposible sa kanilang misyong gagawin. Bakit? Kasi namamagitan ang pag-ibig ng Panginoon. Kung ang iglesia ng Diyos ay pag-ibig ng Panginoon ang siyang palaging nangunguna, mabilis pong matapos ang gawain ng Panginoon. Mabilis pong makakauwi na tayo doon sa inihandang tahanan ng ating Panginoon. Kaya lang po nababalam kasi pumapasok po yung kuminsan ay nawawala yung pagkakaisa, nawawala yung pagtutulungan, nawawala yung pagmamahalan at yung tinatawag na selfishness ang nangibabaw. Subalit kung mawala yun at ang pag-ibig ng Panginoon ang siyang mamagitan at palaging may sa puso natin yung sinabi niya nga, I have given you your commandment that you love one another. At pag nagmahalan po ang bawat isa, siyempre hindi ho magsisiraan, kundi magtutulungan, magpapalakasan, at pagkatapos ay yung gawain pag ating pong binuhat, mga kapatid, yung misyon, ang bilis po nating madala at ma-accomplish. Para lang po yan sa bayanihan. Sa bayanihan, pagka yung pong pagbuhat doon sa kubo na binubuhat ng maraming mga tao, kapag ang iba'y naging pabigat, sa halip na bumuhat at napapabigat, mahirapan ho silang makapagdala doon sa lugar na pagdadalhan ng kubo. Pero kung bawat isa, yung buong lakas nila ibibigay at sama-samang bubuhatin, ay ang bilis mabuhat noon. Kaya nga bayanihan, sama-sama, tulong-tulong, nagkakaisa. Pag ang iglesia ng Panginoon, nakita na yung pagmamahalan, pagtutulungan, pagbubuhatan ng misyon ng Panginoon, napakabilis matapos ng misyon ng ating Panginoon. So sa maiksing pag-aaral na ito ay naway mayroon po tayong napulot at patuloy ang pagpalain ng Panginoon. Again, reflect, redirect, and recommit. Pagpalain po tayo ng Panginoon ngayong umaga. Amen. Ari po ba ang tungkol po tayo mga kapatid? Amen. Yan.
heart react naman po ang atin pong ibigay sa atin pong mga kapatid na nasa Zoom. Tayo po ay 115 dito po sa Zoom platform. Amen. At, Pastor Marlon, sa, amen. sa Facebook naman po ay meron po tayong 34 na nakasabay-bay po dyan sa Facebook. Good morning po sa inyo lahat. Salamat po, Pastor Marlon, sa napakagandang mensahe po na mula po sa ating Panginoon to awaken attributes of Christ's character. Yan. Salamat po. Pastor Marlon, mari po ba kayong Ma'am Nerissa, meron po kayong nice idagdag? Okay po. Pastor Marlon, manalangin po tayo pa, Pastor Marlon. Sige tayo po yung manalangin. Dakila at mapagpala po namin Diyos, minsan pa amin pong pinasasalamatan ka sa iyong kabutihan. Amin pong napag-aralan ng Council on Stewardship. Tulungan po kami sa mga prinsipyong aming natutunan ngayong umaga. Patuloy po kaming hawakan ng iyong banal na kamay at makita ang pagmamahala sa Iglesia upang sa magkagayon ay ang inyong proteksyon ay madala namin na mabilis, matapos na rin yung gawain at dumating ang aming Panginoon. Sama-sama po kami sasalubong. Ang aming panalangin, Panginoon, ay walang isa man mawagli sa amin, kundi lahat kami ay magmana ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa inyong kabutihan. Patuloy na presensya po ninyo maranasan namin sa umaga ito sa banal na pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ayan, sa pagkakataon ito, dahil na po ay dadako sa ating pong garden of prayer. Ang mauna po sa Acts, sa Adoration and Confession, Pastor Ranel Pepito, kayo po sa Adoration and Confession, Pastor. At sa ating pong Thanksgiving at Supplication, nandyan na po sa ating pong chat box ang mga prayer requests, Thanksgiving at Supplication. Paunahan po tayo ni Brother Melvin Bilasano. Sa unang bahagi po ng ating pong pananalangin, tayo po ay magkaroon ng personal silent prayer. At sa paghina po ng ating pong background music ay magsisimula na po ang panalangin, Adoration and Confession po ni Pastor Ranel. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Wala to si Pastor, tayo po ay manalangin. Purihin, Ama, ang inyo pong kabutihan sa umagang ito muli sa amin. Amin pong binabalik ang lahat na papuri sa inyo. Dahil po sa inyong kabutihan, kami po muli ay natuto sa umagang ito. Maraming salamat po sa inyong kabutihan na patuloy po na umaapaw sa amin. Ama, maraming salamat po na kayo laging nandyan na nagtatanaw sa amin. Kahit hindi po kami karapat-dapat, ginawa niyo po kaming karapat-dapat dahil po sa inyong pag-ibig. Kaya kung nakasumpong kayo, Ama, ng mga pagkukulang at pagkakasala sa amin, patuloy po nawa kaming punan ng inyong pong banal na Espiritu para lalo pa po kaming maging matuwid bago po kayo dumating. Kaya Ama, kung kami pa po ay mayroong mga lihim na mga kasalanan, ginawa kaming turuan na maghingi ng tawad at magpakumbaba palagi para po kami ay maging effective sa inyong pong mga lingkod sa inyong harapan. Ito po hinihiling namin sa pangalan ni Jesus.
sa pagpapatuloy po ng aming panalangin, O Diyos. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa umaga na ito na muli nyo kaming ginising, in-invite sa program na ito upang makapakinig muli, matuto at makasama ka namin muli sa umaga na ito. Ikaw ang aming unahin. At gayon din namin pinagpapasalamat ang iba pa ng mga kasama namin na patuloy na bumangon ng maaga. Kami ay isabik na makasama ka sa umaga na ito. Salamat din, O Diyos, sa buong maghapon magiging pag-iingat nyo sa amin sa aming mga gawain sa maghapon na ito. At salamat din sa lahat ng mga blessings na patuloy nyo ibinibigay sa amin. Ngunit sa kabila nito, kami pa rin ay makasalanan. Kami po ay humihingi ng kapatawaran. Sa pagpapatuloy na aming panalangin, narito ang pasasalamat para kay Brother James Cahobe. Siya po ay nakalabas na sa ICU, ngunit kailangan para namin siya ipanalangin para sa patuloy na recovery, O dakilang Diyos. Patuloy niyong palakasin ang kanyang resistensya, maging maayos ang kanyang lahat ng mga laboratory, at makalabas na rin siya at makauwi ng bahay sa kanyang patuloy nagpapapalakas. At kami ay naniniwala na ang iyong mapagpagaling na kamay ang ihipo sa kanya. Ganyan din ang pasalamat sa ng Inoon SDA Church sa kanilang pagdiriwang ng anniversary kahapon, O dakilang Diyos. Salamat sa patuloy na paggabay sa mga kapatiran sa iglesia na ito, at sila ay patuloy pa rin namin nilalapit sa iyo na ang pagpapalakasan ng bawat isa, ang pagkakaisa ng bawat isa, na siya magiging daan sa paglago ng gawain sa kanilang lugar, sa kanilang nasasakupan, at gayon din sa paglago, sa paggawa sa misyon ng kapatiran ng Inoon. Magpapatuloy sa nais aming isama sa panalangin ang pasasalamat sa paglilingkod ni Pastor Reynald Serapica, ni Pastor Joseph Lulu, Pastor Marlon Sakdalan, Brother Edmond Sabio. O dakilang Diyos, sa umaga na ito, patuloy niyo i-bless ang kanilang sambahayan, at ang kanilang patuloy na paglilingkod ay mag-umapaw, maging halimbawa, O dakilang Diyos, sa aming nasasakupan, sa aming mission CLPM, na ang paglilingkod sa inyo ay masaya, masarap, O dakilang Diyos, at kami ay tunay na nai-inspire habang kami ay naglilingkod sa inyo. Dalangin din namin, O dakilang Diyos, ang bawat family na narito ngayon sa Zoom platform, sa Facebook Live, at sa iba pang mga Facebook Live na page na nakikinig ngayon. Aming inadalangin na aming mga sarili, patuloy niyong puspusin ng inyong pagpapala ang aming hanap buhay, ang aming kalusugan, ang aming ministry, O dakilang Diyos, upang sa ganon ang aming pagtatalaga, ang aming pag-commit po sa inyo, makatulong din sa building project na ito ng aming headquarters. O dakilang Diyos, ito ay proyekto ng pagkakaisa, at kami nakikipag-commit po sa iyo, O dakilang Diyos, na kami ay handang tumulong sa gawain, hindi lamang sa ganitong project at kayo din sa iba pa. Dalangin din namin, O dakilang Diyos, ang pangailangan ng mga Adventist schools, mga KLAA, yan din ang mga elementary schools sa aming nasasakupan. May mga ilan pa na mga multi-grade schools, O dakilang Diyos, dahil sa kakulangan ng pondo para sa buildings, kaya hindi makapag-transform from multi-grade to single grade. Dalangin din namin ang mga pangailangan ng mga kaguruan, lalong higit sa kanilang financial, at gayon din ang kanilang ministry sa pagtuturo. Alam namin, pinili nila ito, O dakilang Diyos, dahil nais nila maglingkod sa iyong sa mga estudyante, sa mga magulang, O dakilang Diyos. Kaya kami po ay pinapanalangin ng mga kaguruan na ito na patuloy na masustain ang kanilang mga pangailangan, at alam namin na kayo ay hindi nabibigo sa iyong mga pangako. Dalangin din namin, O dakilang Diyos, ang mga LEs in general sa buong CLPM. Sila rin naman ay patuloy niyong isustain ang kanilang pangailangan. Marami silang mga nilalapitan at mga goals na dapat nila ma-maintain, at kailangan na nila ng iyong tulong, O dakilang Diyos. Sa kanilang paggawa ay isa ring magandang ministry at hindi madaling gawain, ngunit sa tulong po ninyo sila ay magtatagumpay at kagaya ng pagtatagumpay ng mga nauna.
Dalangin din namin, o dakilang Diyos, ang crusade na ginaganap sa East Bulacan, diyan sa San Vicente Church, na magpapatuloy hanggang January 24. At ang pangunguna ng Holy Spirit para sa mga kapatiran at sa mga nakikinig, ang patuloy na maranasan at ang paglago ng bawat isa na tumutulong dito, gayon din naman ang pagbabago ng buhay ng mga nakakarinig na iyong mabuting pabalita ay kanilang maranasan. Dalangin din namin ang church building project sa Buasaw Church, o dakilang Diyos. Patuloy niyo pong i-invite ang mga magiging donors, mga magtutulong-tulong para maitayo ng mabilis ang bahay-sambahan na ito, upang ang mga mananampalataya ng mga bagong binyagan sa lugar na ito ay magkaroon ng silungan sa kanilang pagsamba at maramdaman nilang patuloy ang iyong pagmamahal. Dalangin din namin, o dakilang Diyos, ang kahilingan para sa kalusugan at kagalingan ng mga kapatiran namin na may karamdaman. Nais namin ilapit sa iyo ang mga pangalan ng mga sumusunod na nasa banig ng karamdaman. Ang iba ay nasa critical condition, ang iba ay nasa recovery, ang iba ay patuloy na kalusugan, ang iba ay patuloy na umaasa at nagtitiwala sa iyo na ikaw ang aming dakilang Diyos na may mapagpagaling na kamay, ang pinakamahusay na manggagamot. At nais namin ilapit sa iyo ang kagalingan ng bawat isa. Una-una si kapatid na Jerry Lee Guneo sa kanyang fast healing and recovery. Kasama na rin si kapatid na Jerry Bakay, Samson Lacambra, Virgie Gabriel, Estrella Fernandez. Ganyan din kasama namin sa panalangin ng kagalingan at ng mata at likod ni Sister Clarita Esguera. Ganyan din ang kahilingan para sa kalusugan ni Ginny Yumang Biray, Celia Monsayak, Norin Miranda, Warlito Asuncion, Lucy Crisologo, Sekaya Hana. Kasama rin namin sa panalangin si Diane Rose Mateo, Elizabeth German Beck, gayon din si Jem Muya, Gina Santos, Lina Barreto, Ramon Rojas, Susie Caranza, Nimpa Limbaro. At patuloy siya, o dakilang Diyos, na kasama ng kanyang pamilya na nandoon sa ICU, dakilang Diyos. Salamat at patuloy na pinapaganda ang kanyang mga at ang kanyang mga laboratories, ngunit patuloy pa rin na namin siya pinapanalangin para sa mabilis na kagalingan at recovery. Nawa maramdaman patuloy nila ang iyong pagmamahal at makita nila ikaw nagpagaling sa kanila, o dakilang Diyos. Ganyan din ang kagalingan at recovery from operation ni kapatid na Danilo Esguera, at ganyan din ang patuloy na kalakasan at kagalingan ni Lucille Montojo. Kasama na rin si Benedicta Ramos, Elenji de los Santos, o dakilang Diyos. Ang mga pangalan na ito naming nabanggit, kasama na hindi namin nabanggit sa umaga na ito, ay nasa banig ng karamdaman na lumalapit sa iyo, nais ng kagalingan, at alam namin na ikaw ay hindi nabibigo sa iyong pangako. Kaya naman kami nagpapasalamat sa ibibigay niyong kagalingan sa bawat isa na ito. Dalangin din namin ang mga nakikinig ngayon. Kami rin naman ay may mga karamdaman pang espiritual. Minsan kami nagkakaroon ng pagdududa. Minsan kami nanghihina sa pananampalataya. Minsan feeling namin kami ay napapagod na, o dakilang Diyos. Maaari po ba patuloy niyo pong hipuin ang aming mga karamdamang pang espiritual na kami patuloy na lumakas, makita ang mga halimbawa kung paano niyong ginabayan ang mga unang mananampalataya, ay kayo ang the same na Panginoon na Diyos na gagabay sa amin, o dakilang Diyos. Salamat sa patuloy niyong pagbibigay sa amin ng mga salita na nagpapalakas sa amin. Dalangin din namin, o dakilang Diyos, ang mga nasa Zoom platform na ito, nasa Facebook Live, Discipleship Ministry, sa DSE, at sa iba pa mga platform ng Facebook page na aming na naka-live ngayon sa umaga na ito. Mayroon po kaming mga personal na kahilingan na alam namin na kayo nakakabasa ng laman ng aming puso at isipan. Sama-sama po namin ito pinapanalangin, tinataas sa iyo, at kami nagpapasalamat dahil diringgin niyo ang aming mga panalangin, at salamat din sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. 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 Amen.
Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter, tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Tayo'y tinawag upang ihayag si Jesus lang ang daan.
Amen. Pastor Marlon. Amen. Amen. Tayo po ay manalangin. Dakila mapagpala po namin Diyos, salamat ng marami sa pagkatang pinagkaloob sa amin sa umagang ito. Minsan pa ay marami po kami natutunan. Tulungan po kami na may sa kabuhayan namin mga prinsipyong amin po narinig sa araw na ito. Ingatan po kami at pagpalaan sa buong maghapon. Maranasan po ang inyong banal na presensya. Aral pong basbas ang gawa sa basa sa amin sa umagang ito sa banal na pangalan po namin Panginoon Jesus. Amen. 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 Mga kapatid, atin pong basahin sabay-sabay ang mission statement. Mission statement. Disciples of Jesus Christ, Christ, who live as with loving witness, friend to all, to all the everlasting gospel, everlasting gospel, three angels' messages, preparation for his soon return. Our method. guided by the Bible and the Holy Spirit, John Province's mission for Christ like living, communicating, leading, and serving. Healthy and vision. Church, missional church. I am missional. I think, I act, I plan, I give forward God's mission. CLPM. Here we go. Put God first. Never be last. Maraming salamat po, Pastor Joey. Ang ating pong benediction passage ngayon ay matatagpuan sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 to 24. Ang Diyos ng kapayapaan naway lubos na magpakabanal sa inyo at naway mapanatiling buo ang inyong espiritu, kaluluwa at katawan na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumatawag sa inyo at gagawin niya ito. Pagpalain tayong lahat sa pangalan ni Kristo. Amen. Amen. Salamat po sa mga nakasama po natin ngayong umaga, Pastor Reynald, Pastor Joseph, Pastor Marlon, Brother Romel, Brother Melvin, at sa lahat po ng mga kasama po natin sa Zoom at sa Facebook. Salamat din po. Good morning po. Pastor Ernie. Good morning, Good morning po. Good morning po sa inyo lahat. Jairel. Happy Sunday. Sa mga sa International Church sa Balibago, ingat po. Good morning po. Good morning, Sister Nelly. San Antonio. Sister Vivian, good morning. Sa Balibago po, baka saklaan po kayo magpunta. Sa Balibago, masakla mapunta. Balibago, Pampanga po ha. Balibago, Pampanga, hindi Balibago, Laguna. Ingat po kayo. Ingat po sa biyahe po. Yung magbabiyahe. Later doon po sa Balibago, Pampanga. Bye-bye, Jairel. Bye, Jairel. Sunny. Kapatid, Angeles, Pampanga, baka Angeles, California kayo pumunta. Ayun, no. Malayo yan. Magpapasalubong sila sa atin, Pastor Jerry, pag doon. Nandito na po kami. Hi, salamat. Nandiyan na kayo. Wow, ang bilis. Panagan naman nila. Nandiyan na pala kayo. Napaka-excited nyo naman mga kapatid. Talagang kayo yung mission. Kagabi pa po. Isa na po namin ang personal si Jairel at saka si Brother. Andito sila kahapon. Nakasama ka rin, Sister Neri. Amen. Kasama May namin. makakain po ba kayo dyan sa Balibago? Dadalang ko po kayo. Epodo. Wala. Sana all. Okay. Sige. Kami rin Kung dito, sumasagot, dalawa, so salamat na lang po na libre yung pandesal ko.
Sige Hindi po. yata narinig ni Ma'am Rhea. Okay po. Bye-bye po Bye-bye. mga kapatid. Bye-bye po. Bye-bye po. God bless po sa Bye-bye. ating lahat. 3, 2, 1. God bless. Thank you. At yan ang ating God First Morning video devotional sa umaga nito. At muli na tayo ay pinagpala ng Panginoon. Kaya tayo ay muling ini-invite. Muli bukas. Ano po? Salamat sa patuloy na nariyan pa sa live niyan. Ano? At alam natin tayo ay hindi pababayaan ng Panginoon. God First Morning po sa ating lahat mga kapatid.